Sa likod ng maingay at magulong syudad ng Maynila, isang dalaga ang mabilis na humaharurot sakay ng kanyang trail bike. Siya si Alena, isang ahente ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF, na nasa isang lihim na misyon. Bagamat bata patingnan, ang kanyang kakayahan ay hindi matatawaran. Ang kanyang magandang mukha na may matatalim na mga mata ay madalas na nakakalinlang sa marami. Hindi nila akalain na sa likod ng kanyang payak na ngiti ay nagtatago ang likas na talino at bagsik ng isang bihasang mandirigma. Ngayong araw, tulad ng dati, nakasuot siya ng simpleng puting tank top, asul na maong nahapit sa kanyang katawan, at puting sneakers na handang sumipa anumang oras kung kinakailangan. Ang kanyang kaswal na pananamit ay sinadyang pinili upang hindi makatawag ng labis na pansin. Bagamat ang kanyang maliksing mga galaw ay nakapagpapalingon pa rin sa ilang tao. Samantala, sa ibang sulok ng syudad, dalawang pulis trapiko, sina Effie Isa Jose Santos at dalawa Miguel Gomez, ay nakasandal sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang daloy ng trapiko na may tinging mas interesado sa oportunidad kaysa sa tungkulin. Matagal na silang sanay na gamitin ang kanilang uniforme para sa mga bagay na hindi nararapat. Para sa kanila, ang paghuli sa mga motorista ay hindi tungkol sa pagpapatupad ng batas, kundi tungkol sa dagdag na perang maibubulsa nila. Kabisado na ng mga residente sa paligid ang kanilang ugali, ngunit walang sinumang nangangahas na lumaban. Si Santos, na mas matangkad at mas magaspang ang ugali, ang madalas na utak ng maliliit na pangingikil na iyon. Samantalang si Gomez, na may mas malaking pangangatawan, ay mas gustong sumunod na lamang basta't may parte siya. Si Alena mismo ay matagal nang sinanay sa iba't ibang disiplina ng pakikipaglaban. Mula sa hand-to-hand combat hanggang sa mga taktika ng pagmamatsyag. Bawat galaw niya ay sinusukat. Bawat desisyon ay ginagawa ng may maingat na kalkulasyon. Ngunit may isang bagay na hindi niya kailanman kinukonsinti, ang kawalang katarungan. Ngayong araw, ang kanyang misyon ay ang buntutan ang isang mahalagang target mula sa isang lokal na grupo ng terorista na gumagalaw sa gitna ng mataong syudad. Kailangan niyang manatiling low profile. Walang dapat maghinala sa kanya. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana nang ang trail bike na minamaneho niya ay pumukaw sa atensyon ng dalawang tao na dapat sana itagapagpatupad ng batas, hindi lumalabag dito. At sa ganoong paraan, pinagtagpo sila ng pagkakataon. Isang mahusay na ahente ng ISAFP na nasa isang lihim na misyon at dalawang tiwaling pulis na naghahanap lamang ng sariling kapakinabangan. Walang sinuman ang nakakaalam na ang pagtatagpong ito ay magtatapos sa isang sorpresang hindi inaasahan. Habang tinitiyak ni Alena na ang maliit na baril sa kanyang baywang ay nananatiling nakatago, sina Santos at Gomez ay walang kamalay-malay na kahaharapin nila ang maling tao. Sobrang mali. Tirik ang araw sa kalangitan nang marahang umabante si Alena sa gitna ng siksikang trapiko ng syudad. Ang mga kamay ng orasan ay nagtuturo na sa 12:00 ng tanghali, ang oras kung saan ang kalsada ay pinakabusisi. Sa likod ng kanyang itim na salamin, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagbabantay sa isang itim na kotse na mabagal na gumagalaw ilang metro sa unahan niya. Sa loob ng kotseng iyon naroon ang kanyang target, isang miyembro ng isang teroristang grupo na nagsasagawa ng survey para sa kanilang malaking operasyon. Nagbabala na ang intelligence na ang araw na ito ay krusyal, at hindi maaaring mawala sa paningin ni Alena ang target ni isang saglit. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa manibela ng motor, habang ang kanyang isipan ay patuloy na nagmamapa sa bawat galaw ng target at mga alternatibong ruta kung sakaling may hindi inaasahang mangyari. Ang dami ng tao sa bangketa at ang siksikang trapiko ay isang malaking hamon. Bawat segundo ay mahalaga, bawat paghinto ay maaaring mangahulugan ng kabiguan. Kailangang manatiling mukhang ordinaryong motorista si Alena. Walang dapat nakahina-hinalang galaw na magpapaalerto sa target o sa mga taong nakapaligid sa kanya. Paminsan-minsan ay nagkukunwari siyang nag-aayos ng buhok o tumitingin sa kanyang cellphone. Ngunit ito ay isang kamuflase lamang upang matiyak na ang target ay nananatili sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Ang kanyang paghinga ay nananatiling regular, malamig na parang yelo sa gitna ng nakakapasong tanghali. Alam niya na ang isang maliit na pagkakamali ay hindi lamang maglalagay sa kanya sa panganib, kundi pati na rin sa maraming inosenteng buhay. Bigla, ang itim na kotse ay lumiko sa isang maliit na eskinita sa pagitan ng dalawang gusaling pangkomersyo.
Agad na binago ni Alena ang kanyang direksyon, tinitiyak na hindi niya mawawala ang target. Ang kalye ay mas tahimik, ngunit mas mapanganib. Kung mapansin ang kanyang target na may sumusunod, maaari itong maging isang mapanganib na sitwasyon. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sanay na siya para dito. Ang kanyang kamay ay handang dumapo sa kanyang baywang, kung saan nakatago ang kanyang maliit na baril, para lamang sa pag-ingat. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Bago pa man siya makapasok sa maliit na eskinita, isang magaspang na kamay ang marahas na tumapik sa kanyang balikat. "Hoy, miss, baba muna." Umalingaw-ngaw ang boses na iyon sa kanyang tainga. Lumingon si Alena at doon nakatayo ang dalawang pulis trapiko na may mga mukhang mas bagay tawaging preman kaysa tagapagpatupad ng batas. Ang isa sa kanila, na matangkad at payat, ay naglabas na ng kanyang ticket book na may mapanuyang ngiti. Huminga ng malalim si Alena. Ito ang huling abala na kailangan niya habang nasa isang critical na misyon. Ngunit sa kanyang malamig na mga mata, may nakikita ng bahagyang kislap ng apoy. Isang apoy na malapit ng magliyab kung ipagpapatuloy ng dalawang ito ang kanilang kagustuhan. Ang dalawang peres ng combat boots ng mga pulis ay tumapak sa aspalto na may ere ng peking otoridad habang hinaharang nila si Alena. Si S.E. Isa Santos, na mas matangkad, ay nag-cruise ng mga braso sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay walang pakundangang sinusuri ang katawan ni Alena mula ulo hanggang paa. Si Gomez naman ay nakatayo sa tabi niya. Ang ticket book ay bukas na sa kanyang kamay, handang isulat ang mga paglabag na kahit sila mismo ay hindi maipaliwanag. "Lisensya at rehistro, miss, pakita lahat," sabi ni Santos na may paos na boses, habang ang kanyang daliri ay tinatapik ang manibela ng motor ni Alena na parabang nag-aalis ng alikabok na katang-isip lamang. Kumunot ang noo ni Alena. Nagingit-ngit dahil ang kanyang misyon ay nanganganib na mabigo. Ang itim na kotse na kanyang hinahabol ay nawala na sa dulo ng kalsada. Iniiwan siyang nakulong sa isang sitwasyong hindi dapat mangyari. Sa pagsisikap na pigilan ang emosyon, inilabas niya ang kanyang lisensya at rehistro mula sa bulsa ng kanyang pantalon. "Wala naman po akong nilabag, sir," sabi niya ng walang emosyon. Ngunit ang tonong iyon ay nagpangiti lamang kay Santos ng may pang-iinsulto. "Hindi standard ang helmet mo, hindi gaanong maliwanag ang signal light, tapos yung sticker sa tambutso, walang permit," dugtong ni Gomez habang tinuturo ang mga bahagi ng motor ng walang batayan. Hindi na tinatago ng dalawang opisyal ang kanilang intensyon. Ang kanilang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa pitaka ni Alena na bahagyang nakabukas sa compartment ng motor. Lumapit si Santos, ang amoy ng murang sigarilyo ay tumatagos mula sa kanyang hininga. "Magbayad ka ng 2,000 tapos ang usapan. O gusto mo dalhin ka namin sa presinto?" Pananakot niya, habang ang kanyang daliri ay nakaturo sa istasyon ng pulis sa dulo ng kalsada. Ang ugat sa sentido ni Alena ay nagsimulang pumintig ng malakas. Bawat segundong nasasayang ay nangangahulugang mas lumalayo ang kanyang target at maaaring manganib ang buhay ng mga inosenteng tao. Kinuyom niya ang kanyang kamao sa gilid ng kanyang katawan, nararamdaman ang init ng galit na nagsisimula ng kumulo. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling malamig na parang isang lawa bago ang bagyo. "Hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo," bulong niya ng dahan-dahan, ngunit sapat na malakas para mapatigil ang dalawang opisyal sandali. Mayroong kakaiba sa tono na iyon. Isang babala na dapat sana nilang pakinggan. Sa kasamaang palad, ang kasakiman ay bumulag sa kanilang likas na instinct para mabuhay. Ang mainit na hangin sa tanghaling iyon ay lalong naging nakakapasong habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Alena at ng dalawang tiwaling pulis. Nagpakawala si S.E. Isa Santos ng isang maikling, mapait na tawa na para bang hindi makapaniwala na may isang motorista na nangahas na hamunin siya. 2,000 lang, miss. Mura na yan para sa mayaman na tulad mo, pagsitsit niya habang tinitingnan ang maayos na trail bike. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katusuhan, kumbinsido na ang banta ng tiket at mahabang proseso sa D2 ay magpapasuko rin sa dalagang ito. Ngunit ang hindi niya naiintindihan, si Alena ay hindi isang ordinaryong biktima na matatakot sa sigaw o walang lamang banta. Si Gomez ay nagsimula ng mawala ng pasensya. Ang kanyang matabang kamay ay marahas na humawak sa braso ni Alena. "Huwag mong sayangin ang oras namin, ha?"
Kung ayaw mo ng gulo, magbayad ka na ngayon, sigaw niya. Ang kanyang boses ay tumaas na parang sirang sirena. Ilang mga tao sa kalapit na karinderya ay nagsimulang lumingon, ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Masyado na silang sanay na makita ang ganitong eksena. Mga pulis trapiko na kumikilos na mas parang mga siga, kaysa mga tagapagtanggol ng komunidad. Ang amoy ng takot at kasakiman ay tumatago sa hangin, mas matalim pa kaysa sa amoy ng gasolina mula sa mga sasakyang dumaraan. Huminga ng malalim si Alena, nararamdaman ang pintig ng ugat sa kanyang sentido. Bawat segundong nasasayang ay nangangahulugang mas lumalayo ang teroristang kanyang hinahabol. Bawat minuto ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa mga inosenteng tao. Ngunit ang mas nagpapakulo sa kanyang dugo ay hindi lamang iyon. Ang kanyang tingin na dating neutral ay naging matalim na parang patalim. Wala akong nilabag na batas at hindi ako magbabayad, sabi niya sa mababang boses ngunit nakamamatay. Bawat salita ay binibigkas ng may katumpakan ng isang sundalong nagbibigay ng huling babala. Sumimangot si Santos. Ang kanyang mukha ay namula dahil sa galit at kahihiyan na hinamon sa harap ng publiko. Nang walang pag-iisip, ang kanyang malaking kamay ay umindayog. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alena, dahilan para bahagyang tumagilid ang kanyang ulo. Walang hiya kang babae ka, sigaw niya, ang laway ng galit ay halos tumalsik. Ngunit ang hindi niya namalayan, sa sampal na iyon, kalalagot niya lang sa huling hibla ng pasensya ng isang mandirigma ng ISAF. Pinunasan ni Alena ang gilid ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay, tinitingnan ang maliit na dugo roon. Nang iangat niya muli ang kanyang mukha, may nagbago sa kanyang mga mata, tulad ng isang leona na sa wakas ay nagpasya ng Manila. Ang malakas na sampal ay yumanig sa panga ni Alena, nag-iwan ng mainit na pakiramdam na dahan-dahang naging malamig. Malamig na parang bakal na handa ng bumunot. Bahagyang tumagilid ang kanyang ulo dahil sa sampal, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid. Hindi na tinag ni Katiting. May namuong dugo sa gilid ng kanyang labi at dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay, na para bang sinusuri kung gaano kalalim ang sugat. Ngunit ang mas malalim ay hindi ang sugat, kundi ang determinasyon na ngayon ay naging isang bagay na mas mapanganib. Ang mga mata na kanina'y pilit na pinapakalma ay naging dalawang talim ng kutsilyo na handang manaksak. Hindi na malaya ni Santos ang panganib na kanyang inanyayahan. Sakop pa rin ng bulag na galit, humakbang siya palapit muli. Ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom na, handa para sa susunod na suntok. Binigyan na kita ng magandang pagkakataon, lumalaban ka pa, ungol niya. Samantala, si Gomez sa tabi niya ay nagsimula ng bunutin ang batuta mula sa kanyang sinturon. Ang mga residente sa paligid na kanina isumisilip lamang mula sa malayo ay nagsimula ng lumayo, takot na madamay. Ngunit hindi umatras si Alena. Sa halip, ang kanyang mga paa ay mas tumatag sa pagtapak sa aspalto. Ang kanyang bigat ay perpektong lumipat sa isang handang posisyon. Isang posisyon na kilala lamang ng mga sinanay sa sining ng nakamamatay na pakikipaglaban. Sa isang biglaang galaw, tinulak ni Santos ang katawan ni Alena gamit ang dalawang kamay. Ngunit sa halip na matumba tulad ng inaasahan, ginamit ni Alena ang momentum na iyon. Ang kanyang katawan ay umikot ng kalahating bilog. Ang kanyang kanang kamay ay dumaklot sa pulsuhan ni Santos na may pagkakahawak na parang bakal. Isang tunog ng mabigat na paghinga ang lumabas mula sa ilong ni Santos nang mapagtanto niya na ang babaeng ito ay hindi isang biktimang maaaring takutin. Bago pa man siya makasigaw, nagpakawala na si Alena ng isang mababang sipa sa kanyang binti, sinundan ng isang siko na halos tumama sa kanyang sikmura. Kung hindi lang sinadyang pinigilan ni Alena ang atake sa huling segundo. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Alena si Gomez na iwinawasiwas ang kanyang batuta. Ang mundo ay tila bumagal habang siya yumuko upang iwasan ang palo. Narinig niya ang tunog ng ihush-i ng batuta na dumaan ilang sentimetro mula sa kanyang tainga. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng may katumpakan ng isang makina. Ang kanyang kanang tuhod ay umangat ng malakas, tumama sa tiyan ni Gomez hanggang sa mabaluktot ang lalaki na parang hipon. Ang kanyang hininga ay naputol. Nanlaki ang mga mata ni Gomez habang siya ay bumagsak sa aspalto. Ngunit walang oras si Alena para huminto. Nakabangon na si Santos at sinusubukang umatake mula sa likuran.
At sa pagkakataong ito, nagpasya si Alena na huwag nang magpigil pa. Ang sumunod na mga segundo ay naganap na parang isang eksena sa isang pinabilis na action film. Si Santos na sumusubok sumalakay mula sa likuran ay hindi man lang nakita ang paparating na ganting salakay. Umikot si Alena nang may bilis ng kidlat. Ang kanyang katawan ay bumuo ng isang perpektong arko habang ang kanyang paa ay lumipad ng mataas. Isang sipa na parang talim na direktang tinutok sa liig ng tiwaling pulis. Isang malakas na A-block ang narinig ng ang kanyang puting sneaker ay perpektong lumapag sa vital point sa pagitan ng balagat at panga. Si Santos ay napaatras na parang isang basahang manika. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at nawala ng laman bago bumagsak ang kanyang katawan sa aspalto na may malakas na kalabog na nakakabingi. Si Gomez, na sinusubukan palang bumangon mula sa naunang suntok, ay biglang natigilan nang makita ang kanyang kasamahan na bumagsak. Dugo ang dumaloy mula sa gilid ng bibig ni Santos na nakabukas ng malapad. Ang kanyang paghinga ay hirap na parang isdang inihagis sa lupa. Ngunit walang panahon si Alena para sa awa. Sa tatlong mabilis na hakbang, nasa harap na siya ng takot na si Gomez. Sinubukan ng tiwaling pulis na abutin ang kanyang nahulog na batuta. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, ang sapatos ni Alena ay nakatapak na sa kanyang pulsuhan na may diin na nagpalagitik sa kanyang mga buto. Tulong, sigaw ni Gomez na agad na putol ng dakmain ni Alena ang kwelyo ng kanyang damit at iangat siya kalahating metro mula sa lupa. Ang mukha ni Gomez na namumula ay naging putlang-putla. Nakikita niya, totoong nakikita niya ang kamatayan sa mga mata ng babaeng akala niya ay mapaglalaruan niya kanina. Walang sinabing kahit isang salita si Alena. Hindi na kailangan. Sa isang mahusay na galaw na pangmilitar, ang kanyang malayang kamay ay bumuo ng isang matigas na siko na pagkatapos ay bumaon sa solar plexus ni Gomez. Agad na naramdaman ang epekto. Ang lalaki ay yumuko pasulong. Laway at mga tira ng almusal ang lumabas mula sa kanyang bibig bago bumagsak ang kanyang katawan sa tabi ng kanyang kasamahan na nakahandusay pa rin. Ang dalawang opisyal ay nakahandusay na ngayon ng walang kalaban-laban sa mainit na aspalto. Ang isa ay humihikbi habang hawak ang liig, ang isa naman ay napapangiwi habang yakap ang kanyang tiyan na naninigas sa sakit. Sa hiningang hindi man lang nagmamadali, inayos ni Alena ang kanyang puting tank top na bahagyang nagusot. Walang tagumpay sa kanyang mukha. Tanging malalim na pagkadismaya sa sistema na nagpapahintulot sa mga dagang tulad nito na magsuot ng uniforme ng bansa. Sa malayo, nakikita pa rin niya ang usok mula sa itim na kotse ng kanyang target na halos mawala na sa kanto. Ngunit bago niya ipagpatuloy ang paghabol, may isang bagay na kailangang tapusin. Ang kanyang daliri ay pinipindot na ang speed dial sa kanyang cellphone. Kailangang magawa ang opisyal na ulat at ang dalawang basurang ito ng lipunan ay kailangang sunduin ng mga kinaukulan. Ang tunog ng sirena na papalapit ay bumasag sa katahimikan ng kalsada na kanina ipuno ng tensyon. Tumayo si Alena ng tuwid sa tabi ng dalawang tiwaling pulis na nakahandusay pa rin at walang magawa. Ang kanyang kamay ay matatag na hawak ang cellphone na ginamit niya para tawagan ang kanilang himpilan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad habang nagbibigay ng maikling ulat. Walang emosyon, hindi paligoy-ligoy. Tanging mga katotohanan na inilahad ng may katumpakan ng isang profesional. Dalawang miyembro ng FAA, nagsasagawa ng iligal na checkpoint, pangingikil, at pisikal na pananakit, sabi niya ng walang emosyon, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto sa paligid. Tinitiyak na walang ibang banta na papalapit. Isa-isang nagsimulang maglakas loob na lumapit ang mga residente na kanina inagtatago sa likod ng mga tindahan. May bumubulong ng paghanga, may umiiling na hindi makapaniwala na isang dalaga ang nagpabagsak sa dalawang pulis sa isang iglap. Isang matandang magbabalot na may punit-punit na damit ang naglakas loob na lumapit. Nag-abot ng maliit na bimpo para punasan ang dugo sa gilid ng labi ni Alena. Matagal na naming nakikita ang kalokohan nila, ineng, bulong niya na may paos na boses. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, pero walang sinumang nangahas na lumaban hanggang ngayon. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang isang bote ng malamig na mineral water. Isang simpleng pagpapakita ng respeto para sa hindi kilalang bayani na nagpalaya sa kanila mula sa araw-araw na maliit na teror. Dumating na rin sa wakas ang patrol car na may umuusok na gulong sa mainit na aspalto.
dalawang seryosong pulis ang agad na bumaba. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Alena na nakatayong tuwid at ng kanilang dalawang kasamahan na naghihirap pa rin sa lupa. Isa sa mga pulis, isang opisyal na may mas mataas na ranggo, ang agad na sinuri ang kondisyon ng mga biktima bago utusan ang kanyang kasama na pusasan sina Santos at Gomez. Humihingi kami ng paumanhin sa nangyari, ma'am, sabi niya sa opisyal, ngunit puno ng pagsisising tono. Ngunit tumango lamang si Alena, mas interesado sa pagtingin sa kanyang relo. Ang pangunahing target ay lalong lumalayo. At ang oras ay patuloy na lumilipas ng walang awa. Lumalaki ang dami ng mga tao. Ang kanilang mga boses ay umugong na parang alon na natagpuan ang lakas nito. Ilan ay nagsimula ng maglakas loob na magsalita, ikinukwento ang kanilang mga karanasan sa pangingikil ng dalawang opisyal. Isang batang ina pa ang naglabas ng kanyang cellphone, ipinapakita ang video ng nangyari kanina na nagsisimula ng mag-viral. Ngunit alam ni Alena na hindi siya maaaring magtagal doon. Matapos matiyak na ang dalawang opisyal ay nasecure na, dahan-dahan siyang lumabas mula sa FE. Humakbang patungo sa kanyang motor na nakatayo pa rin ilang metro ang layo. Sa gitna ng mga kamera ng cellphone at mga pasasalamat ng mga tao, isang bagay ang hindi nila namalayan. Ang babaeng ito ay hindi nag-iwan ng pangalan o paliwanag kung sino talaga siya. Ang itim at dilaw na mobile ng pulisya ay sa wakas ay tumabi sa gilid ng kalsada na may umuugong na makina. Bumukas ang pinto nito na may kalabog, naglabas ng dalawang pulis na nakakumpletong uniforme at may mga maasim na mukha. Hindi sila ang tipo ng pulis na karaniwang nakikita sa mga checkpoint sa kalsada. Mahahalata ito sa tsapa sa kanilang dibdib at sa paraan ng kanilang paglakad na may disiplinang militar. Ang unang tingin nila ay napunta kay Alena na nakatayo pa rin malapit sa kanyang motor. Pagkatapos ay napunta sa kanilang dalawang kasamahan na ngayon ay nakaupong pagod sa bangketa na may mga bugbog na mukha. Sinubukan ni Santos na ipagtanggol ang sarili nang ikabit ang posas sa kanyang pulsuhan. Siya ang nauna. Lumaban siya sa mga otoridad, sigaw niya na may nanginginig na boses habang itinuturo si Alena gamit ang kanyang nanginginig na baba. Ngunit ang pulis na nagposa sa kanya ay huminga lamang ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Tama na iyan. Mayroon kaming recording mula sa kamera ng tindahan sa tabi. Putol niya ng maikli habang hinihila ang katawan ni Santos na biglang nawala ng lahat ng tapang. Si Gomez ay hindi man lang makapagsalita. Nakayuko lamang siya ng tahimik, marahil ay napagtanto na ang kanilang laro ay sa wakas ay natapos sa pinakanakakahiyang paraan. Mabilis at propesyonal ang proseso ng pag-aresto. Ang dalawang tiwaling opisyal ay dinala sa loob ng mobile na nakayuko ang mga ulo. Malayong malayo sa mapagmataas na kilos na karaniwan nilang ipinapakita. Isa sa mga pulis na nakaduty ay lumapit kay Alena, sa pagkakataong ito ay may mas magalang na kilos. Handa po ba kayong magbigay ng karagdagang testimonya? Ma'am, tanong niya habang naglalabas ng notebook. Umiling si Alena ng marahan. Nasa recording na ng mga residente ang lahat. May mahalaga akong kailangang tapusin agad. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pagtatapos na nagpatango sa pulis. Hindi nangahas na pigilan pa siya. Sa wakas ay umandar na ang mobile ng pulisya, dala ang dalawang dating tagapagpatupad ng batas na naging tinik sa lalamunan ng kanilang sariling institusyon. Pinanood ni Alena ang kanilang pag-alis na may malamig na tingin. Walang kasiyahan, walang paghihiganti. Isang tungkulin lamang na natapos. Sa likod ng bintana ng sasakyan, nagkatinginan sina Santos at Gomez na may mga matang puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Samantala, pinaandar na ni Alena ang makina ng kanyang motor, handa nang mawala muli sa karamihan ng syudad upang tapusin ang misyon na naantala. Ang usok mula sa kanyang tambutso ay humalo sa alikabok ng kalsada. Iniiwan ang ng mga taong humahanga pa rin at pinag-uusapan ang pambihirang pangyayari na kanilang nasaksihan. Ang proseso ng batas ay naging mabilis na parang isang hindi inaasahang bagyo. Ang paglilitis ay ginanap sa maikling panahon. Ang mga nagtambakang ebidensya ay gumuho sa depensa ni Santos at Gomez na parang isang bahay ng mga baraha. Ang video recording mula sa mga residente, ang testimonya ng mga dating biktima na matagal nang takot magsalita, hanggang sa opisyal na ulat mula sa himpilan tungkol sa kanilang sistematikong pangingikil.
lahat ay nabunyag ng walang awa. Sa upuan ng mga akusado, ang dating mayabang na mukha ni Santos ay namumutla na ngayon. Samantalang si Gomez ay patuloy na pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang nanginginig na kamay. Binaliktad ng hukom ang mga dokumento nang may mabagal na galaw na lalong nagpapakaba sa korte. Sa wakas ay ibinaba na ang hatol. Dismissal from service mula sa institusyon ng kapulisan at 3 taong pagkakakulong. Ang pagpukpok ng gavel sa kahoy na mesa ay umalinggaw na parang kulog sa tainga ng 2 opisyal. Sinubukang tumayo ni Santos, bumuka ang kanyang bibig para magprotesta. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang mga mata ng mga residente sa upuan ng mga manonood na nagpapakita ng puot at kasiyahan. Sa unahan, isang matandang lalaki na minsan na niyang kinikilan ay dahan-dahang tumatango. Luha ang namuo sa kanyang kulubot na mga mata. Sa wakas ay dumating na ang hustisya. Bagamat kailangan itong dumaan sa kamay ng isang misteryosong babae na walang nakakaalam ng tunay na pagkatao. Ang kulungan na tumanggap sa kanila ay hindi isang magandang lugar para sa mga dating tagapagpatupad ng batas. Ang kanilang selda ay agad na tinirhan ng 3 iba pang preso na naghihintay na may hindi magandang ngiti. Mga buwayang pulis, bati ng isa sa mga bilanggo habang dumudura sa sahig. Ang kanilang unang gabi ay ginugol na nakabaluktot sa isang sulok, sinusubukang iwasan ang mga mapanuring tingin mula sa ibang mga preso. Si Santos na dating matapang na manampal ng inosenteng sibilyan ay nanginginig na ngayon sa tuwing may naririnig na mga yabag na papalapit sa kanyang selda. Si Gomez ay hindi na napigilang umiyak nang ipakita ng isang malaking preso ang isang tatoo ng isang sirang timbangan ng hustisya sa kanyang braso. Ang balita tungkol sa parusa sa 2 opisyal ay mabilis na kumalat, naging mainit na usapan sa mga kapihan at online forums. Ilang media pa ang nagbansag kay Alena bilang P. Angel na tagapaghiganti na biglang lumitaw at nawala ng walang bakas. Ngunit malayo sa atensyon ng publiko, sa isang partikular na istasyon ng pulis, ilang matataas na opisyal ang nagkatinginan na may malalim na kahulugan. Alam nila na ang nakamamatay na galaw na ginawa ng babaeng iyon ay hindi ordinaryong self-defense. Mayroong partikular na estilo sa paraan ng pagsipa at pagpapatumba sa kalaban na itinuturo lamang sa iisang lugar. Ngunit pinili nilang manahimik. Dahil minsan, ang hustisya ay kailangang dumating sa paraang hindi inaasahan. Ang syudad ay bumalik sa normal na takbo, na para bang ang dramatikong insidente sa kalsada ay isang mabilis na eksena lamang sa isang pelikula. Ngunit para kay Alena, ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Matapos matiyak na ang 2 tiwaling pulis ay nasecure na, muli siyang humarurot sakay ng kanyang motor, tinatahak ang mga gilid na kalsada. Ang kanyang mga mata ay muling nakatuon sa paghahanap sa bakas ng itim na kotse na nawala sa kanyang paningin. Ang kanyang puting tank top ay may bahid pa rin ng dugo at alikabok, ngunit walang oras para magpalit. Bawat segundong nasasayang ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga terorista na makatakas o isagawa ang kanilang plano. Ang hangin ng tanghali na humahampas sa kanyang mukha ay parang isang bulong na nagpapaalala. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat manatiling isang anino. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi dapat maitala sa anumang ulat. Sa maliit na himpilan ng ISAFPI na nakatago sa likod ng isang ordinaryong gusali ng opisina, isang lalaking matipuno na may maikling kulay abong buhok ang tumanggap ng maikling ulat sa pamamagitan ng telepono. Operasyon tuloy. Secondary target, neutralized, bulong ni Alena sa mababang boses bago isara ang tawag. Walang papuri. Walang tanong, tanging isang profesional na pagkilala na ang misyon ay nagpapatuloy. Bahagyang humiti ang lalaki habang ibinabalik ang receiver sa lugar nito. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa isang larawan ng isang grupo ng mga sundalo sa dingding kung saan ang batang si Alena ay nakatayong tuwid sa likurang hanay. Ganoon pa rin katigas ang ulo, bulong niya habang umiiling. Ngunit mayroong isang pagmamalaki na hindi maitago sa likod ng kanyang reklamo. Samantala, sa iba't ibang sulok ng syudad, ang kwento tungkol sa misteryosong babae ay nagsimulang mabuhay sa iba't ibang bersyon. May nagsasabing siya ay isang dating pulis na naghihiganti. May nag-aakalang siya ay isang espesyal na ahente mula sa isang ahensya laban sa katiwalian. Ngunit walang hula ang lumapit sa katotohanan.
Si Alena mismo, matapos matagumpay na makumpleto ang kanyang pangunahing misyon ng gabing iyon, ay nasa kanyang maliit at simpleng apartment na. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa banyo, ginagamot ang maliit na sugat sa kanyang labi na malapit ng gumaling. Ang uniforme ng ISAFP na nakasabit ng maayos sa likod ng pinto ay tila nagpapaalala na ang nangyari kanina ay isa lamang sa maraming papel na dapat niyang gampanan sa isang hindi nakikitang dula para sa bayan. Nagsisimula nang mamula ang langit ng huling tanawin ni Alena ang syudad mula sa kanyang balkonahe. Sa loob ng ilang oras, siya ay magiging ibang tao na may bagong pagkakakilanlan, parehong mukha, ngunit may ibang pangalan at pinagmulan. Ngunit ang alaala ng dalawang tiwaling pulis at ng mga residente na sa wakas ay nakahinga ng maluwag ay mananatili sa kanyang isipan. Ininom niya ang kanyang huling tasa ng itim na kape bago umalis. Isang manipis na ngiti ang lumitaw habang binabasa ang headline sa dyaryo tungkol sa hindi kilalang bayani. Ang kanyang katawan na puno ng lakas ay bahagyang yumuko na parang nagbibigay pugay sa lahat ng bersyon ng kanyang sarili na dapat manatiling nakatago sa anino. Habang ang kanyang mga kamay na sanay pumatay ay dahan-dahang